Magandang araw sa ating pong lahat. Kumusta na po tayo? Your mind is your battleground. Yes. Ang ating pong isipan ay ang unang lugar na kung saan po tayo nakikipaglaban. Dito po nakadepende ang resulta ng panalo at pagkatalo. Alam niyo ba na halos lahat ng digmaan ay nagpapasimula sa isipan? Ang tawag ko nila dito ay psychological warfare or mind game. In fact, kapag may mga digmaan, ang unang ginagawa ng kaaway ay nagsisend ng mga nakakatakot na bagay para masira ang diskarte ng kanilang mga kaaway. At pinapaalam nila na sila ay mas matapang, mas makapangyarihan, mas maraming puwersa, mas malakas ang puwersa. Sapagkat kapag nanalo ka nga naman sa unang part ng digmaang ito sa isipan ng kaaway, sumadali ka na lang mananalo sa lahat ng aspeto ng laban. Pero alam niyo ba, ang IATF at ang DOH ay nagbigay ng warning about mental health problem during this time of pandemic. Ang tawag po nila dito ay psychological impact. Okay, so pwede daw matalo ang sino man kapag natalo ang isipan po natin dulot ng sitwasyon na ating pong pinagdadaanan. At ang mga epekto daw ng psychological impact na ito ay pwedeng mood, thinking, or behavior. Pwedeng baguhin ang behavior mo, yung mood mo, yung thinking mo. So, alam mo naman na kapag yung thinking pinag-uusapan, di ba? Pwedeng maapektuhan maging yung future mo. Pwedeng maapektuhan maging yung mga pangarap mo sa buhay. Pwedeng ma-deform ang isipan po natin at hindi po tayo makapamuhay ng normal. Maging yung mode, at maging yung behavior. Ang tawag dito ay mental illness, at ang mga examples ay pwedeng depressions, anxiety disorders, schizophrenia. Schizophrenia, ibig sabihin ay parang hallucination. Mas worse po ito, eating disorder, pwede kang ganahan at mawalan ng gana sa pagkain, addictive behavior. So ito lamang ay uri ng mga examples na pwede maging epekto sa isipan ni naman. Sabi nga po nila, pwede daw ma-overcome na natin ang pandemic na ito, pero nananatili pa rin ang problemang ito sa maraming isipan. Pero alam nyo ba na ang situation na ito ay problema na rin ng maraming mga tao even without pandemic. Kahit nung unang panahon pa, marami na pong nakakaranas ng ganitong klaseng uri ng problema. Isa kasi sa pinakamahina sa buhay ng isang tao ay ang ating pong isipan. Actually, ang isipan natin po pwede siyang ma-form into a different patterns. Pwede siyang ma-train into different settings. Pwede siyang ma-mold into different perspective. Kaya nga, di ba, may mga trainings na kung saan ang unang fino-form nila ay ang isipan para magtagumpay ka sa lahat ng mga challenges, sa lahat ng mga battles sa pwede mong pagdaanan. Sabi nila, kinakailangan ng unang i-develop sa iyo ang iyong mind, ma-mold ka sa isang facet ng buhay para maunawaan mo kung paano ka magtatagumpay. Yung mga sundalo natin, bago sila lumusob or sumuong sa anumang uri ng digmaan, ang unang trinitrain sa kanila ay ang kanilang mga isipan. Tinuturuan sila kung paano magiging brave, kung paano magiging makabayan, kung paano makikipaglaban at hindi matatakot sa mga kaaway. Sa mga schools, ganun din ginagawa nila. So ang fino-form ng mga schools and even other institutions sa ating pong bansa ay ang ating pong isipan. So mahalagang isipan na ma-form, ma-equip, at ma-train para magtagumpay po tayo sa anumang uri ng laban. Subalit alam niyo po ba na according to the scripture, ang ating pong mind is changeable and double-minded. So mahalaga na matrain po ito. Kung gusto mong magtagumpay at makasunod sa Diyos, kung gusto mong makarating sa purpose ng ating Panginoon, mahalaga na matrain ang ating pong isipan para hindi po tayo ma-distract laban sa mga kaaway. According to James chapter 1 verse 8, ganito pong sinasabi ng Bible, He is a double-minded man, unstable in all his ways. Matakin mo yung mind daw natin, double-minded, pabago-bago.
Kaya may mga pagkakataon na may desisyon po tayo ngayon, pero bukas nagbabago. Di ba? Marami na akong mga narinig na, Lord, susunod ako sa iyo ngayon, pero bukas iba na ang sinusundan. Lord, maglilingkod ako sa iyo ngayon, pero bukas iba ng pinaglilingkuran. Bakit hindi kasi na-equip at na-train ang kanila pong isipan sa aspeto ng pagsunod at sa perspective ng salita ng ating Panginoon? Unstable, pabago-bago, undecided. Okay? So, mga minamahal kong kapatid, our mind is our battleground. Ika nga, dito nakadepende ang tagumpay at pagkatalo po natin. Kaya kinakailangan ma-equip po ito, matrain po yung ating pong mind sa sinasabi ng ating pong Panginoon. In fact, the only entrance of Satan and his demons to take a person is through the mind. Wala siyang po pwedeng maging entrance, kundi ang isipan po ng isang tao. Hindi siya po pwedeng makapag-direct sa puso mo at sa kaluluwa mo. So, ang unang pintuan niya para makapag-access siya sa buhay ng isang tao ay sa isipan. Okay? If you lost your mind, you even lost your soul. Strategy is what the Bible called pneumata. Pag sinabing pneumata, devices, scheming of the mind, or mind game. Other meaning are plan, procedure, and strategy. So, nagfo-form siya ng iba't ibang mga plan, procedure, and strategy. Maaaring ito'y takot, pangamba, double-minded, doubts, etc., etc., etc. Okay? At ang purpose dito ay para makapag-operate siya sa buhay ng isang tao. In 2 Corinthians chapter 2, verse 11, ganito pong sinasabi ng Bible, lest Satan should take advantage, take note, should take advantage. It means na pwede siyang magkaroon ng advantage sa buhay ng isang tao. Sa papanong paraan? Ulitin po natin yung verse. Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. This came from the word pneumata, devices, or pneumata. Okay? Kapag ka-ignorante daw tayo sa kanyang pneumata, sa kanyang strategy, okay, sa kanyang mind game, so pwede siyang magkaroon ng advantage sa atin. Pwede niyang makapture, pwede siyang maglagay ng mga stronghold sa buhay, sa isipan ng isang tao, at pwede niyang makapture ang buong pagkatao, purpose, layunin, at naisin ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? So, pwede siyang, di ba, pwede niyang paglaruan ang isipan mo, pwede siyang magpadala ng iba't ibang mga nakakatakot sa isipan mo, nakakapanghina ng mga situations, nakakaasar, nakakagalit, at ang purpose dito ay para ma-divert ang isipan mo sa purpose ng ating Panginoon at sa salita ng Diyos. Another na strategy ni Satan at ng kanyang mga demonyo is what the Bible called methodos. Pag nagkamali ka po ng pronounce, pwedeng maging methodas. Methodos, dito po nanggaling yung salitang method sa English. Okay? Pero ang literal niyang meaning ay with a road or traveling over. Ito po yung road ng kaaway. Dito po siya nagtra-travel, at ang traveling road po niya ay ang ating pong isipan. Okay? Pwedeng nagbibigay siya ng iba't ibang mga confusions sa isipan po natin. Yun ang nagiging road niya para makapag-access siya sa ating pong buong buhay. In Ephesians chapter 6 verse 11, ganito pong sinasabi ng Bible. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles or methods or methodos of the devil. Wiles of the devil. So, mayroon pala siyang wiles. So, the only road of devil is the mind. Yan lang tanging road niya. Wala nang ibang po pwede maging access point ang kaaway, kundi ang isipan. Nag-i-inject siya ng iba't ibang uri ng bagay na makapanghihina sa iyo, nakikilabutan ka at aayaw ka na sa journey ng buhay mo. Okay? So the only road of devil is the mind. Lagi siyang nag-feed ng mga kasinungalingan at mga pandaraya sa isipan ng tao upang magawa niya ang kanyang panukala.
In 1 Peter chapter 5 verse 8, ganitong sinasabi ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walk about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So yung strategy ng kaaway, di ba? He's like a roaring lion. Ang lion kapag ka nag-roar, kapag ka umatungal, ang purpose niyan, tatakutin niya yung kanyang target para masira ang isipan at para manghinang kalooban at doon niya sasalakayin kapag ka natakot na. Ganon ang demonyo, He's like a roaring lion. Lagi siyang nagbabantay at naghahanap ng pagkakataon para masila po tayo, at ang kanyang binabantayan ay ang iyong isipan. Kapag ka natakot ka na, kapag ka nag-worry ka na, so yun nang umpisa para makapag-operate siya at makapag-access sa iyong buhay. So guys, the battle begins in the mind. Okay? Punta po tayo sa solution. Paano po natin ma-overcome ito? Ano bang sinasabi ng Bible para magtagumpay po tayo dito? Number 1, gird up your mind. In 1 Peter chapter 1 verse 13, ganito pong sinasabi ng Bible. Wherefore, gird up the loins of your mind. Be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Okay, bibigyan ko kayo ng example, illustration para maunawaan po natin ang sinasabi po ng talata. Gird up the loins of your mind. Yung mind natin parang may sinturon pala yan, po pwedeng higpitan, po pwedeng i-gird up, para hindi po tayo ma-distract ng anumang uri ng strategy ng kaaway. In fact, yung concept po rito nung unang panahon, yung kanilang mga kasuutan, mayroon po silang panali, pwedeng talian yung kanilang kasuutan para ma-fix yung kanila pong purpose, yung kanilang mga ginagawa, at hindi po sila ma-distract sa anumang mga nakapaligid sa kanila. Pag mayroon silang gustong gawing trabaho, i-fix nilang kanilang kasuutan, yung kanilang mga balabal, at yun yung paraan para makapag-concentrate po sila sa kanila pong gagawin na trabaho. The same with our mind, para hindi po tayo ma-distract sa anumang uri ng kaaway, sa anumang uri ng devices at strategy ng kaaway. Pwede mong i-fix ang isipan mo. Saan? Sa pag-asa. Ang sabi diyan, be sober and hope to the end. Sa pag-asa, dulot ng ating pong kaligtasan. Sa grace ng Panginoon, ang sabi diyan, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, it's a matter of fixing the mind. Minsan kasi yung ating mind, di ba, na out of fix po tayo na re-redirect ng mga situations, at doon po nag-i-start yung distraction sa ating pong isipan kapag hindi na po tayo nakafocus sa Word of God. Higpitan natin ang ating isipan na hindi po tayo madaya ng kaaway. Gird up the loins of your mind. At kapag ka nadidistract ka sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay, baka maluwang yung loins. Kinakailangan higpitan mo yan. I-train mo ang isipan mo sa pagsunod sa Diyos. I-train mo ang isipan mo sa mga salita ng ating Panginoon. Always read your Bible every day. Ito po yung mag-gird up ng isipan mo. Minsan may mga situations na nagiging cause para mag-lows yung loins natin, yung sinturon sa ating isipan. But anyway, number 2, be renewed. In Romans chapter 12, verse 2, ganito po ang sinasabi ng Bible. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Okay? That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So yun yung number 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang transformation ay nagpapasimula sa ating pong isipan. Okay? Sapagkat marami na pong mga na-inject ang kaaway sa isipan natin. Marami na siyang mga stronghold before na, ma-convert ka at manampalataya kay Jesus Christ. Kaya ang ginagawa ng Word of God, trina-transform niya yung ating pong isipan. Yung lahat ng mga negatives, lahat ng mga patterns na inilagay ng kaaway sa ating isipan para mapasunod ka niya, para makuha ka niya, okay, ay kinakailangan matransform yan, ma-renew yan. Renew means, di ba, alisin mo ang lahat ng mga negatibong bagay, maging lahat ng mga mali at hindi tama sa isipan mo,
maging ang lahat ng uri ng nagiging dahilan ng panghihina mo, maaring galit, hinanakit, puot, inggit, selos, etc., etc., bla bla bla, maging yung mga vices mo, mga enjoyment mo sa buhay na hindi ayon sa ating pong Panginoon, kinakailangan, ang sabi diyan ay ma-renew. Okay? Mapalitan. Okay? Na yung mga negatibong bagay na mga positibong bagay ayon sa salita ng ating pong Panginoon. Okay? So, ang kaisipan natin ay dapat magkaroon ng panibagong kaisipan. Yun po yung kaisipan ng ating pong Panginoon. Renew your mind with the Word of God. Okay? Look at what the Word of God can do maging sa ating pong isipan. Kapag ka nagpa-renew po tayo sa salita ng ating Panginoon. In 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, ganitong sinasabi ng Bible, "For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds." Ano bang strongholds? Kuta or kampo. Minsan mayroon na palang kuta ang demonyo sa isipan ng tao. Alam nyo ba yung stronghold, minsan pinatitigas yan na pader para hindi makapasok yung mga kaaway. Kaya minsan yung isipan ng tao nagiging matigas na sa kasalanan, nagiging matigas na, nagiging manhid sa mga nakakahiyang bagay sa harapan ng ating pong Panginoon. Pero yung Word of God, kaya niyang i-pull down. Ganon ka-effective, ganon ka-powerful yung Word of God. Kapag in-accept natin ang authority ng Word of God, so yung stronghold, anuman ang itinanim ng kaaway sa isipan po natin, ay ipupull down po niya. Another, casting down imaginations and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So ganon yung epekto. Ganon ka-effective yung Word of God, maging imaginations natin. Ano ba yung mga imaginations natin? Rational and irrational. Irrational, di ba? Pag sinabing irrational, kahit hindi mo kilalang kaaway mo, natatakot ka. Kaya walang dahilan para matakot, natatakot ka. Pag sinabing rational, iniisip mo yung kanyang strength, iniisip mo yung kanyang power, kaya natatakot ka. Okay? Katulad ng situation natin ngayon, di ba po pwede maging rational yan. Ang sabi ng mga doctors, ang sabi ng mga medical science, dapat kang matakot, dapat kang, di ba, mag-ingat, etc., etc., bla, bla, bla. Pero kapag hindi po na-secure ang isipan po natin, at hindi po na-train ang isipan po natin sa salita ng ating Panginoon, po pwede po yan matalo. Okay? So, the Word of God shapes our minds into the obedience and into the mind of Christ. Pwede kang magkaroon ng kaisipan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. We have the mind of Christ. Pag mayroon ka ng mind ni Christ, kahit yung mga troubles, persecutions, kahit yung mga suffering sa buhay na ito, magiging positive ang thinking mo dyan. May purpose ang Panginoon, may layunin ang Diyos sa bawat sitwasyon at sa bawat problema na nangyayari sa buhay ko. Third, is to take the helmet of salvation. Isuot mo ang helmet ng kaligtasan. Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang helmet, buong ulo ang natatakpan, buong mind ang natatakpan. Anong ibig sabihin nun? So dapat lagi mong nasa helmet, lagi mong suot-suot ang helmet ng kaligtasan, laging nasa isipan mo, lahat ng cells mong, sabi ng medical science, almost 7 million cells natin sa isipan. So lahat ng cells mo naniniwala na ikaw ay ligtas, naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos, naniniwala ka na ikaw ay espesyal sa harapan ng Panginoon, at anuman ang sitwasyon mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon, hindi ka iiwanan ng Diyos sapagkat mahal na mahal ka ng ating Panginoon. So kapag ganun, naka-fix ang ating pong isipan, hindi ka madadaya ng kaaway, wala siyang magiging access point sa isipan mo, hindi siya magtatagumpay sa isipan mo. Mga kapatid, kapag nanalo po tayo sa isipan, mananalo po tayo sa anumang uri ng digmaan. Fix your mind unto the Word of God, unto the purpose of God in us. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos.